Buo ng aking pasya korazon. Ating kunin na ang ating apo. Magaling pa'y ilayo na lamang natin siya sa kanyang mga magulang. Tutal, wala naman silang mga kwenta. Walang mga bisa. Tamang-tama, nakabili ako ng isang malawak na lupain dun sa Mindoro. Tamang-tama lamang yun para sa atin. Malapit sa kabayanan. Malapit sa paaralan. Bagay na bagay sa ating apo. Yan ang wika ni Mang Damian, ang ama ni Veronica. Pero Damian, alam ni Veronica na meron kang kapatid sa Mindoro. Baka masundan tayo. Malaking problema yun. Yan naman ang sabi ng asawa nitong si Damian, si Corazon. Kaya lang ay sadyang buo na ang pasya ni Mang Damian. Paano ba naman kasi itong si Veronica? Wala pa nga silang 1 taon ng kanyang kasintahan, nagpakasal na agad sila. Nang hindi man lamang hinihingi ang maayos na payo mula sa kanyang mga magulang. Palibhas ay nasa tamang edad na, wala na nga silang iniintinding iba. Kesyo mahal daw nila ang isa't isa, sapat na nga raw yun. Paano nga ngayon? Dahil walang sariling diskarte ang mag-asawang ito, napapabayaan ang kanilang nag-iisang anak na si Jason. Kaya naman si Mang Damian at Aling Corazon awang-awa sa kanilang nag-iisang apo. Binigyan nila ng sapat na panahon at pagkakataon na gumawa ng paraan itong kanilang manugang at si Veronica. Pero ilang buwan na, ilang taon nang lumipas, wala pa ring asenso. Kaya naman, mabigat man sa kalooban, nagpasya ang mag-asawang Corazon at Damian na ilayo ang bata sa kanyang mga magulang. Walang kaalam-alam si Veronica sa plano ng kanyang mga magulang. Pero teka lang, sino nga ba talaga itong si Veronica? Siya ang nag-iisang anak ng kanyang mga magulang na si Mang Damian at Aling Corazon. Dalaga pa nga lamang itong si Veronica, napakarami na ang lalaking nagkakagusto nga sa kanya. Magandang babae kasi si Veronica. Idagdag mo pa, si Veronica yung tipo ng babaeng excited na mag-mature. Ayaw bagang enjoyin ang kanyang kabataan. Nang siya'y makapag 18th birthday, nagkaroon na agad siya ng kasintahan. Sa paglipas pa ng ilang mga taon, nang siya ay 21 na, agad siyang nagpakasal sa kanyang kasintahang si Miguel. Itong si Miguel ay 28 years old pa lamang. Hindi ito nakapagtapos ng pag-aaral. Masipag naman daw ito, kaya lang wala pang regular na trabaho. Sa makatwid, hindi pa nga ito handa. Kaya lang, wala na nga siyang pagpipilian. Kailangan niya ring panindigan ang kanyang ginawa dito kay Veronica. Nabuntis niya ito. Hindi pa man din sila nakakaisang anniversary. Siyempre, maraming mga pangarap itong mga magulang ni Veronica para sa kanya. Kaya naman napakalaking galit nga nila nang malamang ito pala ay nagdadalang tao na agad. Halos 3 beses pa nga lamang nagkakatagpo itong si Miguel at ang mga magulang nitong si Veronica. Hindi pa nga niya nakukuha ang buong tiwala ng mga magulang. Tapos yun, gumawa agad sila ng supling. Labis man ang sama ng loob ng mga magulang ni Veronica, nanaig pa rin ang pag-ibig nila sa kanilang anak. Mahal nila si Veronica. Mahal naman ni Veronica ang kanyang asawa. Kaya ang akala nila ay okay na yon. Lumipas sa mga buwan, nakapanganak na itong si Veronica at mahal na mahal, giliw na giliw ang mag-asawang Damian at Corazon sa kanilang kauna-unahang apo. Kawawa naman daw yung bata kung lalaki ito na mayroong problemadong pamilya. Kaya naman, nagpatawad ang mga magulang ni Veronica. Ibinaba ang pride. Dahil mahal na mahal ang kanilang apo, suportado nga ng mag-asawang ito ang mag-anak ni Veronica. Kuryente, tubig,
wifi, pagkain. Ang problema dyan, sa iisang bubong nga sila nakatira. Anong gagawin? Wala pa nga daw sapat na kakayanan ang mag-anak na ito. Walang kakayanan si Miguel. Pero sabi nga ni Mang Damian, ganun talaga ang buhay. Sino pa nga daw bang magtutulungan? Di yung pamilya rin. Aba, ang nakakapagtaka, sa paglipas ng mga linggo at ng mga buwan, habang tumatagal ang panahon, itong si Miguel, dumarami ang kamalasan sa trabaho. Dumarami ang kaaway. May mga pagkakataon, lagi pa siyang nakikipagtalo. Alam mo ba, ang matindi, ang nakaaway nitong si Miguel, supervisor nila mismo. Kaya nang magpasya ang kanilang kumpanya na magbawas ng tao, nangunguna-nguna itong si Miguel na napatalsik. Buhay nga naman dati, hindi siya maregular sa trabaho. Ngayon, wala na siyang trabaho. Kung dati, ang kanyang problema ay anong kanyang kakainin, sa agahan hanggang sa hapunan. Ngayon, maging pagkain ng kanyang asawa at anak, pinoproblema niya. Yan ang problema sa atin. Ang palagi nating nakikita ay ang problema. Nalulungkot ka, sumasama ang loob mo. Minsan nga nagagalit ka pa, nadadamay pa maging mga tao sa paligid mo. Ayaw mo namang gumawa ng paraan, hindi ka naman maghanap ng solusyon. Diyan ka magaling, ang magreklamo. Dahil sa ganitong ugali ng asawa ni Veronica, medyo masama na ang loob ng kanyang mga magulang. Kaya lang, nabago ito. Naawa ang mga ito rito dahil napag-alaman nga nila, pumanaw na pala ang ama ni Miguel. Sa paglipas pa ng mga linggo, napansin nga na mag-asawang Damian at Corazon, ang kanilang apo, mumurahing gatas na ang iniinom. Ni hindi man lamang makabili ng bagong diaper itong si Miguel. Dahil dyan, madalas magkasagutan itong si Miguel at ang kanyang mga biyenan. Veronica naman, bakit hindi mo kayang alagaan ang anak mo? Kanina pa siyang umiyak sa kanyang kuna. Ano bagang ginagawa mo? Napakahina mo talaga. Ako na nga. Ako na. Ang kupad mong kumilos, kawawa yung bata. Ako na magtitimpla. Oh, bakit? Sabihin mo nga sa akin, bumili ka ba ng bagong gatas para sa apo ko? Anak naman, bakit hindi ka pa bumibili? Di ba nung nakarang araw pa ako nabigay ng pera sa'yo? Ano? Hindi ka bumili? Anong ibig mong sabihin? Anak naman, kakaabot ko lang sa'yo ng 5,000 piso, hindi ba? Ano? Anong binili mo? Anong sapatos? Ay tinamaan ka ng magaling. Binigay ko ang perang iyon upang maibili mo ng vitamins at ng gamot ng bata para sa kanyang gatas at para sa kanyang diaper. Tapos malalaman ko, ibinili mo kamo ng bagong sapatos yung magaling mong asawa? Para ano? Ano? Para makapag-apply siya ng trabaho? Lecheng paliwanag yan, Veronica. Naku, umiinit sa iyong ulo ko eh. Corazon! Kausapin mo yung anak mo. Yan ang sabi ni Mang Damian. Ang sabi naman ni Aling Corazon, anak naman, bakit mo namang ginawa iyon? Alam na alam mong para sa bata ang perang ibinigay namin, hindi ba? Isa pa, napakaliit lamang ng sira ng sapatos ng asawa mo. Pwede mong ipatahi yun sa kabayanan. Anak naman. Tahimik lamang itong si Veronica. Hindi niya magawang sabihin na ang perang ibinigay ng kanyang mga magulang ay hindi lamang naipambili ng sapatos, pero pinambaya din ng napakalaking utang nga ni Miguel. Ang paalala pa ni Aling Corazon, kung tutuusin, wala silang karapatang mangialam sa buhay ng pamilya ni Veronica. Kaya nga lang, naaapektuhan ang kanilang apo. Imbis na kanyang nakukuha ang lahat ng mga bagay na kanyang deserve,
hindi niya magawang makuha ito. Baka mamaya kung mapaano ang bata, uso pa naman ang sakit ngayon. Kaya ganoon na lamang ang sama ng loob ng papa ni Veronica sa kanila. Lumipas ang maghapon. Muling kinausap ni Veronica ang kanyang ama at humingi ng kapatawaran. Ang sabi naman ni Mang Damian, nauunawaan naman daw niya, pero sana lamang daw hindi naglilihim sa kanya. Sino pa daw bang magtutulungan kundi sila na nga lamang? Niyakap ng mahigpit ni Veronica ang kanyang ama. Maya-maya pa, inabutan siya nito ng 5,000 piso muli. Nangako si Veronica na gagamitin niya ang perang ito upang ibili ng mga pangangailangan ng kanyang anak. Sa maniwala ka at sa hindi, munti ka nang magkasamaan ng loob ang mag-ama. Itong si Miguel, tahimik lang sa isang sulok ng bahay. Aba, parang wala siyang pakialam. Para bang all this time, hindi siya ang may kasalanan. Habang nagtatalo ang mag-ama nung umaga, nandun siya sa sulok ng bahay, nakaupo sa sahig, nag-ML. Lumipas ang ilang mga araw, isang magandang balita ang natanggap ng matandang mag-asawa ni Mang Damian at Aling Corazon. Meron na nga daw bagong trabaho itong si Miguel. Kaya lang medyo malayo. Kung doon nga siya maninirahan, dapat kasama daw niya ang kanyang buong pamilya. Hindi naman sila para pigilan pa ng dalawang matandang mag-asawa. Malay nyo nga naman, ito na ang simula ng panibagong buhay para kina Veronica. Sa paglipas ng mga linggo at ng mga buwan, tila pa kapansin-pansin ni hindi man lamang tumatawag itong sina Veronica o kahit si Miguel dito sa matandang si Damian at si Aling Corazon, dahilan upang mag-worry na nga ang dalawang matanda. Lumipas ang 1, 2 buwan. Si Mang Damian na mismo ang humanap ng paraan upang mabisita nga niya ang kanyang apo at ang kanyang anak. Kaya lang, imbis na masorpresa ang mga ito, itong si Mang Damian ang nagulat. Pagpasok niya mismo ng tahanan, itong si Veronica ay umiiyak dahil napag-alaman daw niya na itong si Miguel wala na namang trabaho. Paano ngayon yan? Marami silang kailangang bayaran. Upa sa bahay, kuryente, tubig, pagkain, pangangailangan ng bata. Ang sabi naman ni Veronica, okay lang sana ang lahat kung pareho sana silang may trabahong mag-asawa. Kaya lang sino mag-aalaga sa bata? Yan na, dyan napapasok ang ideyang, bakit nga ba hindi si Mang Damian at itong si Aling Corazon muna ang mag-alaga kay Jason? 2 birds in 1 stone, ika nga. Isipin ninyo, makakapiling na ng dalawang mag-asawa ang kanilang nag-iisang apo, maaalagaan at mas mababantayan. Pangalawa, magkakaroon ng pagkakataon si Veronica na makapagtrabaho din. Tulong silang mag-asawa. Kung sa bagay, wala na nga silang mahihingan pa ng tulong dahil ang ina nga nitong si Miguel wala ring pagkukunan. Kahit pa sabihin nating mapunta sa piling Damian at Corazon ang kanilang apo, hindi ibig sabihin gaganda agad o yayabong agad ang buhay ni Veronica at Miguel. Ngayon, palaging nakakantsawan ang mag-asawang ito. Lalong-lalo na sa panahon ng pistahan. Family reunion, Pasko at Bagong Taon. Hindi maiwasang pagtawanan at pag-usapan ang mag-asawang Veronica at Miguel. Sabi ng iba, sayang daw, napakaraming nanliligaw kay Veronica. Mga abogado, doktor, maganda ang trabaho, yung iba nga may negosyo. Kung ginalingan lamang daw niya ang kanyang pagpili, edi sana hindi ganito. Depensa naman ng ibang mga pinsan. At least, si Veronica in love. Diba?
Ang tanong, in love ba talaga o sadyang wala na nga lamang siyang pagpipilian? Kasal na eh. Naanak ka na eh. Kung sa bagay, marami sa atin yung ganyan. Mahal naman natin yung ating mga nagiging partner, asawa, kaya lang deep inside your heart, siya ba talaga ang nais mong makapiling? Siya ba talaga ang ginusto ng puso mo na makasama mo habang buhay? Kasi kung oo, edi congrats. Ang problema ngayon ni Veronica ay itong kanyang asawa. Mahal naman niya ito. Pero kahit mag-aano mo kamahal ang isang tao, kung hindi niya kayang gawin ang kanyang mga responsibilidad, parang wala rin, di ba? Parang nakakawalang gana. Ikaw ba naman na magkaroon ng asawang ganito? Wala nang ang okay na trabaho? Uuwian ka sa hapon? Sakit pa sa ulo? It's either lasing o may nakaaway sa kanto. O di kaya naman, aabutan ka lamang ng 50 pesos. O di kaya naman 100 piso. At pagkatapos ng 3 araw, hahanapin pa sa'yo. Ayaw na ngang madamay ni Veronica ang kanyang nag-iisang anak sa problemang ito. At least daw, malayo man sa piling niya, alam niyang magiging maayos ang buhay ng kanyang anak na si Jason sa piling ng kanyang mga magulang. Kaya lang, itong si Miguel, hindi sang-ayon. Ang sabi ni Veronica sa kanyang asawa, Miguel naman, tama na. Utang na loob naman Miguel, ibaba mo na ang pride mo. Aminin mo. Aminin mo sa sarili mo. Hindi mo talaga kaya. Masakit mang tanggapin pero hindi mo kaya. Kahit katulong mo na ako, hindi pa rin natin kaya. Kung hindi pa ako aabutan ng mga magulang ko, hindi tayo mabubuhay. Hindi pwedeng laging ganito. Masakit mang sabihin pero nagkamali tayo ng mga piniling pasya. May mga bagay tayong nagawa na hindi natin pinag-isipan ng mabuti. Kaya nangyayari sa atin ang mga bagay na to. Pero Miguel, pwede pa nating itama ang lahat. Maswerte nga tayo eh. Pumapayag ang mga magulang ko na tanggapin muna ang anak natin habang hindi pa natin kaya. Miguel, utang na loob naman, huwag ka nang makipagtalo. Sinasabi ko to hindi bilang asawa mo, pero bilang ina ni Jason. Araw-araw buong maghapon iniisip ko, uuwi ka bang may dalang pera? Uuwi ka bang may dalang magandang balita? May bago ka na bang trabaho? May ulam ka man lamang bang dala? Para makain natin sa buong maghapon kinabukasan? Nakakahiya nang humingi ng pera sa mga magulang ko. Meron din silang pangangailangan sa mga sarili nga nila. Miguel, gusto ko ring patunayan sa kanilang tama ang pasya kung inibig kita. Pero hindi ko yung kayang mag-isa. Yan ang sabi nitong si Veronica. Ang sabi lamang ng kanyang asawa, ganyan na ba? Hanika? Ganyan na ba kaliit ang tingin mo sa akin? Sige. Sige, gawin mo. Gawin mo gusto mo. Tutal, wala akong karapatang pigilan ka. Wala akong kayang gawin, hindi ba? Tama ka naman eh. Kapag naubos yung perang pinadala ng mga magulang mo, wala na tayo. Ubus na tayo. Isa lang yung sigurado ko. Lahat ng to hindi ko namang ginusto. Lahat naman ng paraan ginagawa ko. Lahat ng klase ng trabaho gusto kong pasukan pero ayaw akong tanggapin. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Pasang-awa na nga lamang ako nung high school eh. Ni hindi ako marunong mag-Ingles. Bobo pa ako sa matematika. Anong gagawin ko? Alam mo ba?
May nag-offer sa akin ng isang magandang trabaho. Kaya lang tinanggihan ko kasi ayaw kong malayo sa inyo. Sinubukan kong mag-apply sa ibang mga kumpanya pero hindi nga nila ako kayang tanggapin. Hindi dahil sa hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, hindi dahil sa wala akong college diploma. Pero dahil may tattoo ako. Alam kong hindi na valid ang mga dahilan ko. Pero Veronica, ginagawa kong lahat ng makakaya ko. Yan ang sabi ni Miguel. Biglang nagsalita muli si Veronica. Sinubukan niyang alokin ng kanyang asawa bakit hindi nga ito mag-apply sa abroad. Kahit 1 taon lang, kahit 2 taon lang, habang okay pa sa kanyang mga magulang na alagaan ang kanilang apo. Subok lang, try lang. Pero alam mo ba kung anong tugon ni Miguel? Ala pa naman, sa layong iyon? Mapag-a-abroad mo nga ako eh. Napailing na nga lamang itong si Veronica. Sinusubok lamang niya ang kanyang asawa. Pero parang kahit anong mangyari, sadyang sarado pa ang isipan nga nito. Makalipas ang 1 linggo, tuwang-tuwa ang mag-asawang Corazon at Damian. Dumating si Veronica, inihatid ang kanyang anak sa kanyang mga magulang. Nagmamadali noon itong si Veronica. Meron daw kasi siyang ina-apply ang trabaho, baka daw malate pa siya sa kanyang interview. Pero bago nga siya hinayaan ng kanyang mga magulang, inabutan pa siya ng 10,000 piso. Humalik muna itong si Veronica sa kanyang anak bago niya nga ito iniwan. Muling nagpasalamat itong si Veronica sa kanyang mga magulang. Panatag ang puso ni Veronica nang iniwan niya ang kanyang anak sa piling ng kanyang mga magulang. Na nung panahong iyon ay mahigit ng 2 taong gulang. Si Veronica at Miguel muling naghanap ng mapapasukang trabaho. Kaya lang napakailap nga ng trabaho para kay Miguel, masyado kasing mapili. Samantalang itong si Veronica nakapag-apply naman sa isang butik doon sa Kabayanan. Makalipas ang halos 2 linggo, saka pa lamang pumasok ng trabaho itong si Miguel. Palibhas ay wala na nga siyang pagpipilian talaga ngayon. Isang kakilala nga niya ang nagpilit sa kanya na pumasok na bilang isang pahinante. Pahinante ng isang kumpanyang nagpapadala o nagde-deliver ng mga gamit na binebenta o binili ng isang customer online. Kaibigan pa nga niya mismo ang nagbigay sa kanya ng sapat na pera para makapagkumpleto nga siya ng requirements. Pero sadyang napakakupad at napakabagal ngang kumilos ni Miguel. Nung pagkakataong makumpleto niya ang kanyang requirements, hindi na hiring ang kumpanyang dapat ay kanyang papasukan. Kaya naman, kaysa masayang ang kanyang pagod, nag-apply siya sa ibang trabaho. Ngayon, isa siyang pahinante ng isang malaking truck na nagde-deliver naman ng mga kagamitan sa pagsasaka, mga pakain ng hayop, sa iba't ibang lugar. Dahil panay ang deliver nga nila sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, matagal kong mawala itong si Miguel dahil sa kanyang trabaho. Bagay na hindi naman naging problema dito kay Veronica dahil busy din siya sa kanyang ginagawa. At dahil malayo ang kanyang asawa, hindi naging problema sa kanya ang malipat ng branch. Kaya lang, ang branch na kanyang nilipatan ay sa probinsya nga nila. May mga pagkakataon nakikita siya ng kanyang mga batchmates nung high school. Maging mga batchmates nung college. Alam niya na siya ang pinag-uusapan ng mga ito. Wala nang bago dyan. Sanay na itong si Veronica. Madalas sabihin ng mga tao, masyadong malandi itong si Veronica. Palibhas ay may itsura. E di ngayon, problema ang kanyang daladala. Si Veronica daw, hindi na nga nahiya sa kanyang mga magulang. Aanak-anak, tapos sa kanila, papaalagaan. Ang sabi pa nga ng iba, itong si Veronica, pipili na nga lamang ng makakasama ay yung pang walang bisa.
Sinayang lamang daw nitong si Veronica ang tiwalang ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang. Kung sana nga lamang daw ay nag-ayos siya ng kanyang pag-aaral, siguro nurse na siya ngayon, o baka isang guro, o baka naman isang doktor. Kahit na ano pang sabihin ng mga tao ngayon, hindi naman sumusuko si Veronica at Miguel. Kahit pa sabihin kakarampot ang kanilang sinasahod, pinipilit nga nila itong pagkasyahin. Gumagawa ng paraan ng mag-asawa para kahit papaano magkaroon nga sila ng savings. Sa paglipas ng mga linggo, kahit pa sabihing napaka-busy, kinakamusta naman ang mag-asawang ito ang kanilang anak sa piling ng mga magulang ni Veronica. Kaya lang, lumipas pang ilang buwan, mas naging busy na nga sila. Kaya lang, sa paglipas pa ng mga buwan dahil masyadong abala, kahit makapagkita, ang mag-asawang ito ay talaga namang hirap na. Sa dami ng ginagawa, hanggang ilang mga balita ang kumalat. Baka naman daw hindi abala itong si Miguel sa trabaho. Baka may ibang babaeng tinatrabaho. Dahilan upang sa mga pagkakataong itong si Miguel ay uuwi ng kanilang probinsya, madalas silang magtalong mag-asawa. Upang makaiwas lamang sa gulo at away sa kanyang asawang si Veronica, magaling pang jumuti na lamang sa trabaho. Yan ang paniniwala nitong si Miguel, para at least hindi niya man makita ang kanyang asawa, kikita naman siya ng sapat na pera. Sa paglipas ng mga buwang ito, alam ng mga magulang ni Veronica na wala pa ring maayos na improvement ang mag-asawang ito. Panay pa ang pagtatalo. Itong si Miguel, dahil palagi nga silang nag-aaway ni Veronica, parang ibinigay na ang lahat ng responsibilidad sa kanyang anak doon sa kanyang mga biyenan. Lumipas pa ang mahigit sa 1 taon, 2 taon. Hindi pa rin nagpapakita itong si Miguel sa kanyang anak. Minsan tumatawag, minsan nagme-message, minsan may video call, minsan lang. Hanggang sa ayun nga, nagplano na ang mag-asawang Corazon at Damian na ilayo na nga lamang ang bata ng tuluyan. Ang sabi nga ni Damian, para sa akin, tama lang ang pasyang ito. Corazon, wala na akong tiwala kay Miguel. Isipin mo, ano ba bang kaya niyang gawin para sa anak natin, para sa apo natin, ni hindi niya nga kayang mag-provide para sa kanyang sarili? Ngayon nga lamang ako nakakita ng isang lalaking napakaraming gustong makuha sa buhay, napakatamad naman. Aari siya na ilang taon na siyang hindi nagpapakita sa kanyang anak? Sa kanyang asawa? Dati, ang arte-arte pa sa trabahong gustong pasukan, masyadong mapili, tapos ngayon, pahinante ng truck kanyang tinagalan? Matindi. Alam ko, walang mali sa kanyang trabaho. Hindi ko naman minamaliit ang kanyang ginagawa. Ang sa akin lamang, hindi na ito sa kung anong trabaho ang ginagawa niya ngayon. Ang usapan dito ay kung magkano ang kanyang kikitain, magkano ang kanyang maiitabi para sa kanyang pamilya. Parang nakakalimutan niya na isa na siyang padre di pamilya. Ito namang magaling mong anak na si Veronica, ilang beses ko nang pinayuhan. Ang sabi ko sa kanya, kung talagang hindi na nga siya maligaya sa piling ng lalaking iyon, huwag niya nang ipagpilitan. Sa dami ng bali-balitang aking naririnig tungkol sa lalaking iyon, sira na ang tiwala ko. Ang problema pati, itong si Veronica, hindi na nga niya maintindihan kung ano ba talagang gusto mangyari ni Miguel sa kanilang pamilya. Hindi pa rin niya pagsabihan. Pakiramdam niya kasi, kontento na itong si Miguel sa kung anong buhay meron sila ngayon. Na okay lang na hindi nila kasama ang kanilang anak. Na okay lang, nakakaunti ang kanilang ipon. Na para bang okay lang. Na itong si Veronica ay nasa butik lamang. Na para bang okay na yun. Na si Miguel ay isang pahinante ng truck. Buong buhay niya. Kahit na alam niya na hindi ito sapat, para bang okay lang. Minsan kino-question na rin niya ang kanyang sarili.
Tama ba na si Miguel ang kanyang piniling maging asawa? Si Veronica trabaho ng trabaho sa kanyang sobrang pagkabisi. 2 trabaho na ang kanyang ginagawa sa buong araw. Sa umaga, nasa loob siya ng butik. Sa gabi, nagbebenta nga siya ng pagkain sa tapat mismo ng kanyang bahay. Pero alam nating lahat na hindi iyan magiging sapat. Hindi na nga niya magawang makasama ang kanyang anak ng matagal. Abay, isipin naman ninyo, dumating ang araw ng bagong taon. Dumating ang kaarawan ng bata, maging ang Kapaskuhan. Sa mga okasyong yan, saka lamang nagpapangipangita ang mag-anak na ito. Isang araw nagising si Veronica na parabang nais niyang makapiling at makasamang muli ang kanyang anak. Mas matagal. Nais niya na nga itong isama sa kanilang tahanan. Okay lang kahit mahirapan, basta magkakasama sila. Alam niyang makakaya niyang harapin ang buhay at ang mga pagsubok. Kaya lang, anong kanyang gagawin nang pumunta siya sa bahay ng kanyang mga magulang upang sorpresahin ang mga ito? Siya ang nagulat. Wala na nga doon ang kanyang mga magulang. Wala na doon ang kanyang anak. Iba na nga ang kulay ng gate eh. Pag doorbell niya, ibang tao rin yung lumabas. At doon niya nga nalaman, halos 2 buwan nang umalis sa probinsya ngayon ang kanyang mga magulang kasama ang kanyang anak. Ni hindi niya man lang alam kung saan ba ito nagpunta. Ni wala siyang maisip na rason kung bakit hindi sinabi sa kanya. Nang makausap nga ni Veronica ng maayos ang bagong may-ari ng kanilang lupa't bahay, sa kanya pa lamang naunawaan ang lahat. Itinakas nga talaga ng kanyang mga magulang ang kanyang anak na lalaki. Sinubukan niyang tawagan nga ang mga ito sa telepono, pero ayaw sumagot ng mga ito. Kahit sa Facebook, nakablock na pala siya. Deactivated na ang Facebook naman ng kanyang ama. Nakakalungkot dahil saktong magpapasko nga noon. Sinubukan niyang tawagan ng kanyang magaling na asawa. Nang magaring ang telepono, ibang lalaki ang sumagot, kaibigan ni Miguel. Ang sabi nga niyon, lasing na lasing daw si Miguel. Hanggang ngayon ay tulog na tulog pa. Lasing na lasing galing ng inuman kagabi. Sinubukang tumawag ni Veronica sa kanyang mga kamag-anak, mga kaibigan, mga pinsan. Pero wala silang alam. Ang tugon pa nga ng iba, wala raw silang pakialam. Ang nasa isip ni Veronica, saan pupunta ang mga ito? Wala naman silang ibang kamag-anak sa labas ng Metro Manila. Balisang umuwi ng bahay itong si Veronica. Ilang oras pa ang lumipas, wala pa rin ang kanyang magaling na asawa. Kinabukasan pa ng tanghali, dumating si Miguel at saka pa lamang niya sinabi rito ang lahat ng nangyari. Si Miguel nagwawala ngayon. Pinagsusuntok ang mga bintana ng kanilang bahay. Duguan ang kanyang kamay dahil ngayon siya ay galit na galit. Bakit ngayon pa? Bakit sa pagkakataong nais na nga niyang gumawa ng tamang paraan upang buuin muli ang kanyang pamilya para magkasama-sama sila? Bakit ngayon pa? Bakit ngayon pa? Ilang araw pang lumipas saka naisipan ni Veronica. Ipapablatter na nga niya ang kanyang sariling mga magulang. Ikinalat niya ang mga picture nito online. Pero sa paglipas pa ng mga linggo, wala pa ring balitang nangyayari. Wala pa rin siyang nalalaman tungkol sa kinaroroonan ng mga ito. Bilang isang magulang, masakit para kay Veronica ang pangyayaring ito. Pero gaano pa man niya kagustong makita ang kanyang anak, may bigla siyang na-realize. At least sa pagkakataong ito, mas masisigurado nga niya na nasa maayos na kamay at buhay ang kanyang anak na si Jason sa piling ng kanyang mga magulang. Sa kanyang pagkakakilala sa kanyang ama at sa kanyang ina, alam niya na hindi nga nila papabayaan ang batang ito. Dahil para bang mas mahal pa ng dalawang mag-asawang Damian at Corazon ang batang si Jason kumpara dito kay Veronica.
Pilit na pinapanatag ni Veronica ang kanyang isipan. Gabi-gabi nga itong umiiyak. May mga pagkakataong sinisisi niya ang kanyang sarili. Kung sana nga lamang daw ay hindi ganun ang kanyang buhay, malamang kapiling pa niya ang kanyang anak. Habang nagsisisi itong si Veronica, si Miguel mas lalong naging alkoholik. Sa maniwala kayo't sa hindi, sa magulong pangyayaring ito, nabuntis pa. Tama ang inyong naadinig, nabuntis pa itong si Veronica. Malamang ng kanyang magaling na asawa. Babae ang naging pangalawang anak ni Veronica. Nalibang ito kahit papaano dahil napakabibo nga ng batang iyon, si Patricia. Doon na nga umikot muli ang buhay ni Veronica at Miguel sa piling ng kanilang anak na si Patricia. Kahit pa sabihing araw-araw, halos isang kahig isang tuka pa rin sila, ang mahalaga, nakakahanap nga sila ng panahon at paraan para maging masaya. Lahat yan ay dahil kay Patricia. Si Miguel, dahil sa kanyang anak, itinigil na ang kanyang pag-iinom. Kaya lang si Veronica, sa paglipas ng panahon, ay para bang mas dinadapuan ng karamdaman. Ang kanyang itsura ay mukha ng napakatanda. Napakapayat na nga niya. Naging isang malaking gulong na paikot-ikot talaga ang buhay ni Veronica at ng kanyang pamilya. Sa paglipas ng ilang pang mga taon, kanya pa rin naiisip, kamusta na kaya ang kanyang panganay, si Jason. Itong si Patricia ay lumalaking matalino, matalas ang kanyang isipan at bukas din nga ang kanyang pananaw sa buhay. Alam niya kung anong istorya ng kanyang buhay, ng kanyang mga magulang. Alam niya na meron siyang kuya. Alam niya na kinuha nga ito ng kanyang lolo at lola. Matibay man siya kung titingnan, pero siya ay bata pa rin. Naluluha na nga lamang ito kapag naaalala nga niya kung gaanong kalungkot ang kanyang mga magulang tuwing naaalala nga itong si Jason. Mula ng bata itong si Patricia hanggang sa edad niya nga ngayon, ilang beses na nga silang nagpalipat-lipat ng bahay. Palagi silang napapalayas. Anong gagawin? Walang pang-upa. Hanggang isang hapon, isang binata ang nakatanaw sa kanilang bintana. Habang ubo ng ubo itong si Veronica at habang nakahawak sa kanyang tagiliran itong si Miguel, nagsalita ang binatang ito. Tama talaga sina lolo eh. Tama si lola sa mga sinabi nga nila sa akin. Yan ang inyong napapala. Wala kayong kwentang mga magulang. Ano kayo ngayon? Tingnan niyo mga itsura ninyo. At ang mga amoy ninyo. Anong klaseng bahay to? Bahay pa ba ito? Napakapangit kasi ng pagkakakilala nitong si Jason sa kanyang mga magulang. Lahat ng kanyang alam tungkol sa mga ito ay kung ano lamang ang ikinuwento ng kanyang mga lolo at lola. Mula bata pa lamang ito, isa lamang ang nakatatak sa kanyang isipan. Batugan ang kanyang mga magulang. Habang nakadungaw itong si Jason sa bintana, dumating si Patricia galing sa isang tindahan. Ang sabi nga niya, "Hoy! Hoy! Hoy lalaki! Anong ginagawa mo dyan? Sinong sinisilip mo dyan, ha? Wala kang mananakaw dyan kahit piso. Ako na mismo nagsasabi sa'yo. Nagsasayang ka lang ng panahon mo." Ang sabi ni Jason, "Hoy, wag mo akong sigawan. Hindi mo ako kilala. Sino ka ba? Sino ka ba sa tingin mo? Ano ka ba ng mga taong ito? Anak? Ampon? Ha? Aba, sabog pala to eh. Bakit mo ko sinisigawan? Samantalang ikaw tong daya. Wag mo kong maduro-duro. Ako ang hindi mo kilala." Napatigil na nga lamang ang sagutan ng dalawa nang biglang lumabas itong si Miguel. Nakilala niya
ang itsura ni Jason. Imposible nga itong magkamali. Anak? Jason, anak? Ikaw ba yan? Nahihirapan man nang marinig ni Veronica na tinawag ni Miguel ang pangalang Jason, dagli siyang tumayo ng kanyang upuan. Hindi maipaliwanag ni Jason pero nang niyakap siya ng kanyang ina, iba ang kanyang naramdaman. Iba ang nasa kanyang isipan. Bakit ganun? Bakit hindi siya makaramdam ng galit ngayon? Bakit siya naiiyak? Bakit nang hawakan ng kanyang ina ang kanyang mga kamay, nang makita niyang lumuluha ito mismo sa kanyang harapan, bakit ang kanyang matigas na puso ay biglang lumambot? Ang walang tigil na bunganga ni Jason kanina ay napalitan ng katahimikan. Hindi niya maipaliwanag pero hindi na nga niya magawang itulak papalayo ang kanyang inang ito, maging ang kanyang ama. Ang kanyang bunsong kapatid na si Patricia, kakamot-kamot ng ulo. Hindi niya pa rin nauunawaan kung ano bang nangyayari mismo sa kanyang harapan. Maya-maya pa, ipinaliwanag nga nitong si Miguel at Veronica kay Jason ang buong pangyayari. Na bata pa lamang ito ay itinakbo na nga ito ng kanyang lolo't lola. Ano pa man ang maging dahilan, mali pa rin ang kanilang ginawa. Ngayong unti-unti na ngang nalilinawan itong si Jason, ganoon din ang kapatid na si Patricia. Kailangang makasigurado ni Jason sa lahat ng sinasabi ng mga taong ito. Kaya naman, nang parehong araw, hindi nga siya nagpaalam ng maayos sa kanyang mga magulang. Agad siyang umalis upang kausapin ang kanyang lolo't lola na ngayon ay napakatanda na rin. Lola, di ba sabi niyo sa akin, masama ang magsinungaling? Sabihin niyo po, totoo ba? Totoo bang pinabayaan ako ng mga magulang ko? Lola, tunay ba? Namuntik na nga nila akong ipaampon sa iba? Ibenta sa iba? Para sa pera? Tunay ba ang lahat ng ngayon? Lola, sa matagal na panahon kayo lamang po ang pinapaniwalaan ko. Iginagalang ko po kayo. Kayo po ni Lolo. Pero ngayon, hindi ko na alam kung ano ba yung totoo. Hindi ko na alam, Lola. Itong kanyang lola, nais pa ring panindigan ang lahat ng kasinungalingang kanyang sinabi dito kay Jason. Pero ang tugon nga ni Jason, Lola, bakit? Ang sabi niyo sa akin, ang mahalaga sa buhay na ito ay pagsisikap, pagsisipag, pagdiskarte, at pagmamahal, di ba? Lola, alam kong mahal niyo ko pero bakit niyo po pinabayaan ang anak ninyong si Veronica? Ang aking ina na maghirap ng ganoon. Kalunos-lunos ang kanyang kalagayan ngayon. Napakapayat niya. Maging ang aking ama. Alam niyo ba may kapatid ako? Lola. Opo. Pinuntahan ko po sila. Hinanap ko po sila. Nais kong makita ang buhay ng mga taong nagpabaya sa akin. Pero imbis na galit ang maramdaman ko, ang bilis nagbago ng lahat. Awa at pagkasabik ang aking naramdaman nang makita ko sila. Lalo na nang yakapin ako ng aking tunay na ina. Sabi ng kanyang lolo, Apo, ginawa lang namin yun dahil mahal na mahal ka namin. Ayaw naming masira ang buhay mo. Isipin mo nga. Kung hindi namin ginawa ang ginawa namin noon, anong nangyari sa'yo ngayon? Hindi ka nga nila kayang ipagamot sa ospital. Apo, sana'y patawarin mo kami kung kami naglihim sa iyo. Pero maniwala ka,
Ang nais lamang namin ay ikagagaling ng buhay mo. Yun lang. Ang iniisip ko noon, kung hindi ko nagawang iligtas ang buhay ng sarili kong anak, baka sakaling makakabawi ako sa iyo bilang iyong lolo. Apo, huwag ka naman sanang magalit sa amin. Mahal na mahal ka namin, alam mo yan. Ang sabi naman ng kanyang lola, humihingi daw ito ng kapatawaran sa lahat ng kanilang nagawa sa nakalipas na mga taon. Pero kung babalik man sila sa nakaraan, handa silang ulitin muli ang mga pagkakamaling iyon. Mailigtas lamang sa kapahamakan at disgrasya ang kanilang nag-iisang apo. Na noong panahong iyon ay meron palang iniindang karamdaman sa kanyang katawan na hindi naman nahahalata ng kanyang sariling mga magulang. Itong sina Mang Damian at Aling Corazon pa ang nagpagamot dito kay Jason noon. Ito rin mismo ang naging dahilan kung bakit nagpasya silang ilayo na nga ang batang ito noon sa kanyang mga magulang. Dahil hindi nga ito naaalagaan. Kung nagkataon, baka nga patay na siya ngayon. At dahil nga itong si Jason ay nasa tamang edad na, hinayaan na nga siya ng kanyang lolo't lola na gawin kung anumang kanyang nais. Ang mahalaga, malinaw na ang lahat sa kanila. Magmula nga noon, halos linggo-linggo nagpapadala ng pera, bigas at maraming groceries itong si Jason sa kanyang mga magulang. Pinapadalahan niya ng baon sa eskwelahan itong kanyang nag-iisang kapatid na si Patricia. Lahat ito ay lihim niyang ginagawa. Kunwari, padala ng kamag-anak. Pero sabi nga nitong si Jason, ayaw niyang maging huli na nga ang lahat. Lalo pa ngayon, naging sakitin na nga itong si Veronica. Nais niyang makabawi sa kanyang nag-iisang ina. Kaya naman, muli siyang humarap sa mga ito. Itong si Patricia, tila ba hanggang ngayon, hindi pa rin siya makilala. Hindi pa rin siya kinikilala. Kaya muli siyang humingi ng pasensya dito at muling sinabi kung sino nga ba talaga siya sa buhay ng babaeng ito. Siya ang kanyang nag-iisang kuya. Siyempre, hindi naman agad magiging okay ang kanilang pamilya. Pero ang nakakatuwa, makalipas lamang ang isang linggo, magkabati na nga ang dalawa, si Patricia at si Jason. Sabay silang gumagawa ng paraan upang mapaligaya kahit papaano itong si Veronica na ngayon ay mayroong karamdaman. Ganoon din si Miguel. Muling humingi ng kapatawaran itong si Jason sa kanyang naging asal ng kanilang unang pagkikita. Pero ngayon, handa na nga raw siyang bumawi. Abay hindi pa man din humihingi ng kapatawaran itong si Jason, pinapatawad na nga siya ng kanyang mga magulang. Alam din kasi nila kung ano ang kanilang naging pagkukulang. Ang totoo nga daw niyan, malaking ngayon ang pasasalamat nitong si Veronica at Miguel sa mga magulang nga nito. Kay Damian at Corazon dahil kahit papaano lumaking maayos itong si Jason sa kabila ng lahat ng pagsubok. Sa makatwid, nagkapatawaran na nga ang pamilyang ito. Magmula noon, itong si Jason na ang naging tulay at daan upang mas maging magkasundo na si Veronica, si Miguel at ang lolo at lola nga niya. Tulad nga ng sabi ni Jason, hindi na nga daw ito ang tamang panahon para magbilangan pa kung sinong mas maraming tama o mali. Kung sino nagsimula ng gulo o kung sino man ang may pagkukulang. Ito ang panahon ng pagkakasundo at pagbabalikan. Sa huling parte ng istoryang ito, si Jason mismo ang gumawa ng paraan upang maisaayos ang katawan ng kanyang ina at ama. Mahirap man, magastos man, pero bilang isang lisensyadong doktor, ito na ang tamang panahon upang makabawi siya ng tama sa kanyang mga magulang. Siya na mismo ngayon ang gumagamot sa mga ito. Binigyan pa niya ng panibagong negosyo ang mag-asawa, si Veronica at itong si Miguel. Magkatulong ngayon upang mas payabungin ang negosyong ibinigay nitong si Jason.
Pinag-aaral naman itong si Jason ang kanyang bunsong kapatid na si Patricia hanggang kolehiyo. Ngayon, magkapiling ng muli si Veronica at ang kanyang mga magulang. Inaalagaan ni Jason ang mga ito. Magkakasama sila sa iisang tahanan. Wala nang bahid ng galit. Wala nang bahid ng masamang nakaraan. Pag-ibig na nga lamang. Sabi nga sa kanta, family is love, hindi ba? At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Out time! Binabati ko po itong si Miss Susanita Donaire, Miss Percy Katja, Your Friend 7619, Giancarlo Bizon, Evangeline Schubert, Estelita Reyes and family, Yorinda Castilla. Hi, Miss Grace Conan, Lani Ibanez, Celestina Sigua, Mirna Galicia, Len Gonzalez, Merced Pineda, Noriena Torre, Erlinda Claveria, Virgie Vergel de Dios, at Shirley Gayanelo. Muli, maraming salamat po sa lahat ng iniiwan niyo pong komento. Lahat po yan isa-isa kong binabasa at naa-appreciate ko po ang mga yan. Let's all be nice to each other. More stories to come kaya naman. Abang-abang lang. See you again next time. This is Vonnie Malya TV. Paalam po.